same nagyapon ang classes. Pero kukulit nagyapon kita kung ba sa standard, hapundo siya niwan, fibers, transmit, hapuwok. Tapos, kung din may possible nga suspect, may contact kung nga kuwan ng mga bagay. Then, magpagyapon kita sa mga kortina, sa mga kung ano-ano pa, mga rug, iba pa mga materials na ada itong na area para pag-make sure kung itong pa talaga nga pinakakuan nyo is tama na good. Para hindi ka magkamay dahil exact na evidence para itong tower something. Then, rules and evidence in searching. It is important that the weapon used during armed assault must be retrieved, especially if it was a firearm. Then, firearm may have revealed scratches of fingerprints or others and available news to consider a face identity. So, rules and investigations. So, ang retrieval, ang pag-recovery-yahan guys kung nga nagamit, especially ang mga firearms. Tapos, importante yung ma-recover. Pwede kasi yung unique na mga scratches, fingerprints na marks dito. Example lang, kung sa magan, na gingamit ang manhole top yun na recover mo siya, tapos na-recover mo yung dahil na panan, link-han, itong na right. Parang kita mabibigyan ng dito ng gamit. Then, ang gunshot residue, may bago kasi na coating ng tao, makabilis kita na dito ng mga residue. Ibig sabihin, ang mga hinilibili na mga one na hakanan ng pagbuhok ba sa concept. Then, dili naman kita ng arson. Ang main purpose ng arson, ang pag-investigate inihiyak kundi nagtikangan sa masulo. Pag ipapamilon mo kundi talaga, ika-identify mo hiya at kundi nag-start ang fires, tapos magbibiling ka mga clues, tapos mag-inspect ka para kung ano ang dahilan ng pagkasunog, kung tiin nagtikang, so ito rin magpukan ang arson. Tapos din naman sa bombing, reactions of bombing situation will depend on whether there is threatened bombing situations or possible situation. And bombing situation kasi, kung ano yan, legitimacy of threat, then called bomb disposal in research and cover area. So, kung mga nag-threat, kung hinuan, ito ng mga tao nga nagpukuan, right? And magpukuan, daw pa na kasi mag-threat na, hello, may bandida, so hindi ito natawag. So, ito, papamilo itong diba, kung hinuan ito na nagtawag, para makuan kung bungod ba, or dire ito na, pag bombing threat nila.
define that name will the matters of entity. So, pagkamino tali hapong kung diin niya nag-enter, niya mawas, niya was centered on third ponder and what inside the crime. Furniture might have been handled by the perpetrator. Thus, any advantage of this group for fingerprints. Nilagamitan ito niya testing method. Then lastly, search for the collect for articles that are deemed to be misplaced. Collect for misplaced clothing, handkerchiefs, cigarettes, box or matches, and solder evidence in terms of the crime scenes and displays or outfits. So, ang clandestine operation, yung clandestine operation kasi, ilinata, and exploration, kanya, waiver siyahan, isang activities, obtainhan mga illegal. So, including narcotics laboratory, counterfeiting plant, na illegal weapons factory. When we say narcotics laboratory, amin ito dito ang lugarhan mga illegal drugs na nagpupuntos. Then, an example niya, a hidden lab or methamphetamine is manufactured. Pag ito din ang manufactured. Then, counterfeiting plant naman, quality and facility kung diin ang nag-paid currency or mga documents na nag-produce. Ang secret workshop hand, counterfeit money or expected. So ito. Then, an illegal weapons factory naman is quality niya, reverse siya, ang usang lugar na unauthorized weapons are made. Tapos, ang conversion laboratory clandestine laboratory where raw materials are unrefined, drugs products are unchanged into refined products. In the conversion process, the chemical structure is changed. So, ini kasi ang conversion is ang mga raw materials, ang ginagamit. Tapos, kita-transport niya ang refined products and change na yung chemical structures. Example, ang usang laban raw opium, the process nila ng heroin system. Then, ang synthesis laboratory. Synthesis laboratory is the synthesis laboratory raw materials are combined in required portions and extracted from new finished drugs and substance using typical laboratory practices such as heating, cooling, and stirring or filtering. So, ang din siya ang pag-create new products and magandang pag-process na ang heating, cooling, stirring, dito na ito nag-create new product. An example nila dito, ang usang lab where ang chemicals nag-mix and heated ang procedures sa mga synthetic drugs. Ito dito, like, it's ecstasy. Dito na ito na nagpukuan. May da kasi iba ito ang gagamit sa ecstasy na mga para na ma-create. Then, ang pivoting laboratory naman, ang tableting laboratory naman, and dito na ito ang final product na din-measure nila ang dosage ng units. Okay. Then, like, pag-process nila itong machine na ito